maiinit na balita ang dapat niyong tutukan sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Illegal na LTO District Office na nag-i-issue umano ng peking student permit. Sinalakay ng NBI. Pagtagilid ng utility van. Nahuli kam, isa, patay. Unggoy na nagnanakaw umano ng pagkain. Nahuli sa Benguet. At ang latest sa paghahanda para sa Bangusan Street Party Kalutan at Dalan. Alamin live! Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. Pagtagilid ng utility van sa Bangaldan, Pangasinan, nahuli kam. Nakatutok, Jasmine Gabriel Galban. Sa CCTV footage na ito, makikita ang pagdaan ng puting van sa National Highway na sakop ng Barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan. Sumunod dito ang isang kulay puti rin na utility van. Pero mapapansin na paggewang-gewang ang takbo ng utility van hanggang sa tuluyang tumagilid at tumama sa maliit na tindahan sa gilid ng kalsada. Muntikan pang mahagip ang dalagitang nagbabantay sa tindahan. Makalipas ang ilang sandali, lumabas sa likod ng van ang isang lalaki at umupo sa gilid ng kalsada. Sinusubukan ng driver at isa pang lalaki na makalabas sa loob ng van. Nangyari ang aksidente mag-aalas 4 ng hapon kahapon. Umalis ako. Oo. Siya ang naiwan, ang nagtitinda. Tapos Tapos siya, tumakbo na. Nakita na yung asawa ko. Tumakbo na dito. Pero ang unang-unang talagang nakasaksi yung bata doon ay. agad rumisponde ang otoridad at dinala sa pagamutan ang tatlong sakay ng utility van. Sa kasamaang palad, binawian ng buhay ang isa sa kanila. Kasama namin yung sa ibang ambulansya. Nung tumatakbo na yung ambulansya kasi kasama ako sa responde, actually sabi niya, wala nang pulso. Sinisikap ng GMA Regional TV One North Central Luzon na makuha na ng pahayag ang kaanak ng nasawi at ng iba pang sangkot sa aksidente. Sa investigasyon ng pulisya, pumutok ang isang gulong sa likod ng sasakyan. Putok po yung gulong nito sa likuran. Naulad po ng control ang manibela ng driver. Nagkaroon po siyang swerving. Kaya po, kita mo sa CCTV mo na talaga passenger po niya ay talagang nag-thrown away sa sasakyan. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Paalala ng otoridad sa mga motorista na tiyaking nasa kondisyon ng sasakyan bago ibiyahe para iwas aksidente. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Illegal na LTO District Office na pagmamayari ng misis ng isang barangay chairman sinalakay ng NBI. Narito ang exclusive report ni Jasmine Gabriel Galban. Sinalakay ng NBI, katuwang ang LTO at Pangasinan Police, ang iligal na LTO District Office sa Sitio Pugo, Barangay Binalay, Malasiki, Pangasinan. Sa harap ng establishmento, makikita ang malaking karatula kung saan nakaimprenta rito ang logo ng LTO, LTFRB at maging ang MMDA. So we conducted surveillance at napag-alaman talagang hindi ito nag-exist na sinertify mismo ng LTO na hindi sa kanila itong opisinang ito. At nagulat kami after mag-conduct ng entrapment operation, may mga pusure agents na pumunta rito, nakapag-apply sila ng lisensya. Nakumpiska sa loob ng tanggapan ng mga application for student driver's permit. Panawagan ng LTO sa mga naisyuhan ng peking student permit na makipag-ugnayan sa otoridad para sa pagsampa ng reklamo laban sa may-ari ng establishmento. Ang ginagamit po nilang mga resibo ay hindi po tugma sa ini-issue po talaga ni LTO. Giit ng may-ari ng illegal na LTO District Office na legal ang kanilang operasyon, meron daw siyang authority to operate. Bakit naman po ako aarestuin? May asawa po ako ng kapitan. May karapatan po kami gumawa na isang establishment na magkakatulong. LTO, Regional Office. Ako po nangingi po ako ng Nabigyan na po ba kayo? Pinaprocess po. Pinuntahan ng GMA Regional TV One North Central Luzon ang bahay ng barangay chairman pero wala siya roon. Sa pakikipag-ugnayan ng news team sa iba pang kaanak ng punong barangay, iginiit nilang wala siyang kinalaman sa operasyon ng iligal na LTO District Office. Maraming beses na rin daw na pinagsabihan ng punong barangay ang misis na itigil ng ginagawang iligal na transaksyon. Wala rin daw ibinibigay na anumang permit ang barangay para makapag-operate ito. Pebrero pa raw, nagsimula ang operasyon ng iligal na tanggapan.
Hindi raw ito alam ng lokal na pamahalaan. Thank you so much sa inyo, sa LTO, sa NBI para at least masugpo natin yung mga illegal na activities dito sa bayan ng Malasiki. Inihahanda na ng NBI ang mga kasong isasampa laban sa nagpapatakbo ng iligal na tanggapan. Panawagan ng LTO sa publiko na sa mga lehitimong LTO District Office lang magproseso ng mga student permit, driver's license at rehistro ng sasakyan. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Traffic rerouting ipatutupad kasabay ng Bangusan Street Party, Kalutan at Dalan bukas. Makibalita tayo live kay Sandy Salvacio. Sandy? Chris, marami nang excited para sa gaganapin na Kalutan at Dalan bukas. Ayon sa City LGU, inaasahan nila ang mas marami pa na bilang ng mga bisita, lalo na't karamihan sa mga pupunta ay mula pa sa iba't ibang mga bayan. Isang araw bago ang Bangusan Street Party, Kalutan at Dalan, puspusan na ang pagtatayo ng mga gagamiting stage, tents at grills sa kahabaan ng De Venecia Highway Extension kung saan gaganapin ang selebrasyon na bahagi ng Bangus Festival. Hindi pa man isinasara ang De Venecia Highway Extension kaninang umaga, apektado na ang daloy ng trapiko. Nakakaproblema na kami sa De Venecia kasi nagse-set up na yung mga tent, mga kalutan, and then mga stage. Kaya daming mga sasakyan na umaano ngayon doon. Pero bukas, kasado na ang traffic rerouting scheme na ipatutupad ng otoridad, lalo na't isasara ang De Venecia Highway Extension. Pinapayuhan ang mga motoristang manggagaling sa Bunuan area na dumiretso sa Arellano Street. Ang mga sasakyan na mula sa San Carlos at Kalapit-Bayan na patungong weste ay maaari namang dumaan sa Calasiao San Carlos Road, palabas sa Barangay Manat Binmalay. Ang mga manggagaling naman sa weste na papasok ng city proper ay maaaring dumaan sa Dia-Shapno Road, palabas ng Old De Venecia Highway. Full force na rin ang posto dagupan sa nasabing pagdaraos. Bukas, ide-deploy na sa mahigit 70 enforcers na magbabantay sa galaw ng mga bisita at mga motorista. Get ready, Dagupeños! Ngayong araw pa lang, puspusan na rin ang paghahanda sa stage na gagamitin para sa kaabang-abang ng mga performances ng makikisayang Kapuso Stars. Nariyan ang cast ng Never Say Die na si Jillian Ward, David Licauco at Annalyn Baro. Paiinitin din ng stage ng mga bida sa upcoming Kapuso series na Task Force Firewall na sina Kylie Padilla, Miguel Tan Felix, Buboy Villar, Cheska Fausto at John Vic de Guzman. Hosted by Pepita Curtis. Chris, sa bisa ng executive order ay suspendido ang trabaho sa City LGU bukas mula 1 p.m. hanggang 6 p.m. bilang pakikiisa sa selebrasyon. At nakikiusap naman ang Dagupan City Police Office sa mga bisita na huwag magdala ng malalaking bag at bagpacks para na rin sa seguridad ng ating mga bisita at sa mas mabilis na safety inspection. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Walang bagyo o anumang sama ng panahon na nagbabadyang makaapekto sa bansa. Patuloy na iiral ang easterlies o yung mainit at maalinsangang hangin galing sa Pacific Ocean. Bukas, base sa latest forecast ng Pag-asa, 9 na lugar ang posibleng makaranas ng nasa danger level na heat index. Pero kahit maalinsangan, posible pa rin ang ulan sa ilang lugar. May tsansa ng ulan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region at ilang bahagi ng Central Luzon. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Halos pisong taas singil sa kada kilowatt-hour sa kuryente, epektibo na ngayong April billing ayon sa DECORP. Ang detalye sa report. Maagang nagtungo sa Dagupan Electric Corporation si Jessica upang magbayad ng bill sa kuryente. Tumaas na raw ang kanyang bayarin sa kuryente. Medyo mahal na po ngayon yung mga bilihin po. Sana bumaba na po yung mga bilihin. Mula sa dating 10 pesos and 3 centavos per kilowatt-hour na singil, pumalo na ito sa 10 pesos and 93 centavos per kilowatt-hour. Gawa ito ng epekto ng fuel
crisis. Pero nonetheless, kahit pa paano, sa DECORP ay namitigate namin yung increase. Dulot din daw ito ng mas mataas na singil sa generation mula sa wholesale electric spot market na hawak ngayon ng Energy Regulatory Commission at pagtaas ng transmission rates ng National Grid Corporation of the Philippines. Kaya't kahit mainit ang panahon, napipilitang mag-cost cutting ang mga negosyo tulad ng salon na ito upang makatipid sa gastusin. Usually, nagko-conserve energy kami tapos yung maga namin pinapatay pag kulang client. Samantala, pinaghahanda ng National Power Corporation ng publiko sa posibleng rotational brownout sa ilang lugar sa bansa, partikular ang mga lugar na sineserbisyuhan ng kanilang Small Power Utilities Group o yung mga nasa remote island at isolated area at kumukuha ng supply ng kuryente mula sa diesel power plants. Hirap na raw ang ilang planta sa pagbabayad ng diesel na nakaaapekto sa kanilang operasyon, kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Sa pool sa CCTV ang panloloob ng lalaki sa isang bahay sa Barangay Zone 3, Bangged Abra, madaling araw noong Sabado. Sa video, makikita ang pagpasok ng lalaki sa bahay at ilang sandali lang lumabas siyang may dala ng karton. Tinangay na pala ang isang kahon ng alak na nagkakahalaga ng 1,750 pesos. Nahagip din sa CCTV na may kasamang isa pang lalaki ang kawatan. Siya ang nagmaneho ng motorsiklong ginamit nila sa pagtakas. Napagalaman din na ang kawatan ay dati palang tauhan ng may-ari ng bahay. Nakatakdang mag-usap sa Barangay Hall ang dalawang panig bukas. Isang bangkay ng lalaki ang natagpuan sa bakanting lote sa Sitio Sinilagan, Barangay Luswak, Peñarubia, Abra, umaga noong Lunes. Nakita nito ng hininalang tama ng bala ng baril sa likod. Hininala din nagtamo siya ng saksak sa tagiliran. Nakita rin sa crime scene ang motorsiklong may mga bakas ng dugo na pagmamay-ari ng biktima. Sa paunang investigasyon, kinilala ang biktimang empleyado ng Electric Cooperative at residente ng Bangged Abra. Hindi na nagbigay ng karagdagang pahayag ang pulisya habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon. Inaalam din kung ano ang motibo at kung sino ang responsable sa krimen. Pilipinas at Amerika nagsanay sa pag-asinta sa mga drone, lalo't dumadalas ang paggamit nito sa giyera. Sundan sa report ni CJ Torida. Sa harap ng hindi pa rin humuhupang tensyon sa West Philippine Sea, nagsagawa ng live fire exercise ang Pilipinas at Amerika sa San Antonio, Zambales. Ilang short-range missile ang pinaputok ng US military. Nagpakawala ng mga Stinger missile ang US Army Avenger Air Defense System sa San Antonio, Zambales, lugar na direktang nakaharap sa West Philippine Sea. Sa pool ang isang training drone. Isa pang Bashi drone ang pinalipad sa taas ng 9,000 feet bago pinabagsak ng missile ng Marine Air Defense Integrated System o MADIS. Gumamit din ng mga machine gun pero hindi naging ganoon kadali ang pag-asinta sa mas maliliit na drone. Napabagsak din naman ang mga ito kalaunan, pero meron din mga konting aberya. Ang drill ay bahagi ng Balikatan 2026. Bagaman isinagawa sa gitna ng agresibong pag-angkin ng China sa West Philippine Sea, giit ng sandatahang lakas. The Balikatan is not intended to provoke or to intend to address to any particular country. Karapatan ng lahat ng bansa na maging handa sa lahat ng bagay, lalo na sa mga threat ng ating national security. Target ng 4 na araw na live fire drills na mahasa ang kakayahan ng Pilipinas at Amerika sa larangan ng air defense, lalo na sa panahon ngayon na lumalakas ang banta ng drone warfare. Kaya naman drone attacks ang pangunahing senaryo ng military drills na nagsimula noong April 26. These are modern threats, these are different strategies that we have to consider, and basically on this part, kaya makikita natin dyan yung mga drone operations and how to counter them. Magtatapos ngayong araw ang air defense drills sa San Antonio, Zambales. CJ Torida, One North, Central Luzon. Isa sa ilalim sa tax audit si Vice President Sara Duterte, mister niyang si Attorney Man Scarpio at kanilang mga negosyo. Nakitaan daw ng Bureau of Internal Revenue ng probable cause para isalang sa formal audit investigation ang mag-asawa. Naglabas na ang BIR ng Letter of Authority para masuri ng mga kawani nila ang books of accounts at iba pang accounting records ng dalawa. Lain nitong makolekta ang tamang buwis mula sa vice, second gentleman, pati sa 9 na negosyong konektado sa kanila. Kabilang daw sa mga pinagbatayan ng BIR ang testimonya ng Office of the Ombudsman
tungkol sa SALN ng bise, pati ang mga ibinunyag ng Anti-Money Laundering Council sa impeachment proceedings sa House Justice Committee. Wala pang pahayag kaugnay nito sina Vice President Duterte at Carpio. Samantala, presyo ng bigas bumaba ng hanggang 10 piso kada kilo matapos ang magkakasunod na oil price rollback. Ang detalye sa report. Matapos ang 3 sunod na linggong rollback sa diesel, biglaan din ang pagbaba sa presyo ng bigas ngayon sa merkado. Sa Mangaldan Public Market, bumaba ng hanggang 10 piso ang kada kilo ng local rice, habang 4 na piso naman ang ibinaba sa kada kilo ng imported na bigas. Dahil siguro bumagsak din ang gasolina. Kasi ang gasolina naman ang root of everything, alam mo naman yun eh. Kaya bumagsak ang presyo. Dahil sa biglaang pagbaba sa presyo ng bigas, ay nalugi raw ang ilang negosyante. Sa kada 25 kilos na bigas ay umaabot sa 200 hanggang 220 pesos ang nalugi sa mga rice retailer. Yung dating nakuha namin na mataas, yun ang problema namin dahil hindi namin pwedeng pambababa yun. Siyempre, lugi naman kami. Malaking bagay para sa mga consumer ang pagbaba sa presyo ng bigas. Sana nga, para bumaba na lahat yung mga bibiliin para makagaan sa mga malalong mga mahirap. Sa ngayon, nasa 45 hanggang 55 pesos ang kada kilo ng bigas. Marami rin daw ang supply ng bigas ngayon sa pamilihan. Tiniyak ng Mangaldan Agriculture Office na sapat ang supply ng bigas sa bayan, lalo pat mataas ang volume ng household stocks. Bago pa man matapos ang Marso ay halos nakaani na. Ang naging resulta din ay maganda rin ang naging ani ng ating mga magsasaka. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Talban, One North Central Luzon. Unggoy na nagnanakaw umano ng pagkain, nahuli at nasa pangangalaga na ng DENR Cordillera. Narito ang report. Nagka-cage na ang isang long-tailed macaque matapos maalarma ang ilang residente sa Sitio Longlong, Barangay Pugis, La Trinidad, Benguet dahil sa panluloob umano nito. Sa impormasyong ibinahagi ng DENR, nangunguha umano ng pagkain ang unggoy sa loob ng mga bahay. May mga ulat din na pagkawala umano ng mga maliliit na alagang manok at iba pang alagang hayop. Nasa pangangalaga ngayon ng DENR car ang unggoy na isa sa ilalim sa rehabilitasyon matapos mapag-alamang putol din ang kanyang kaliwang kamay. Isang batang Philippine long-tailed macaque ang ligtas na ngayon matapos matagpuan at maalaga ng isang residente sa Barangay Kalawakan, Doña Remedios, Trinidad, Bulacan. Voluntaryong isinuko ng concerned citizen ang hayop matapos ng pansamantalang alagaan at tiyaking ligtas mula sa anumang panganib. Agad itong inireport sa Municipal Environment and Natural Resources Office ng bayan. Isang Philippine civet cat o mas kilala sa lokal na tawag na musang ang namataan at nasagip ng isang residente at ipinasakamay sa mga kawani ng Barangay Palakpalak, Pozorubio, Pangasinan. Agad itong dinala sa senro para sa paunang pagsusuri at karampatang pangangalaga rito. Isa ang musang sa mga endemic species na nanganganib ng maumbos dahil sa pangangaso, polusyon at pagkasira ng likas nitong tirahan. CJ Torida, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Arestado ang 42 anyos na bus driver matapos mahulihan ng iligal na droga sa search warrant operation ng mga otoridad sa Jaén, Nueva Ecija gabi noong Sabado. Nakuha sa sospek ang 2 pakete na naglalaman ng hininalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit sa 37,000 pesos. Bukod sa iligal na droga, nakuha rin sa operasyon na isang caliber 38 na baril na may 4 na bala. Maharap sa patong-patong na reklamong sospek, wala pa siyang pahayag.
Patay ang 18 anyos na lalaki matapos na bumangga sa poste ang minamanehong motorsiklo sa Sison, Pangasinan. Tutukan sa report. Nasawi ang 18 anyos na lalaki matapos maaksidente sa barangay Amagbagan, Sison, Pangasinan. Ang biktima, residente ng barangay Agat. Nawalan daw siya ng kontrol sa minamanehong motorsiklo at aksidenteng bumangga sa konkretong poste ng ilaw sa gilid ng kalsada. Sa ulat ng Sison Police, walang suot na helmet ang biktima noong mangyari ang aksidente. Wala rin daw lisensya ang rider at nasa impluwensya ng alak noong mangyari ang disgrasya. Sinusubukan ng GMA Regional TV 1 North, Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima. Samantala, isang tricycle ang bumangga sa ilang ipinatatayong tent sa De Venecia Highway Extension kagabi. Ang mga tent gagamitin sa Bangusan Street Party Kalutan, Dalan bukas. Yung tricycle driver is mag-U-turn na, then suddenly po hindi po nakita ng driver, then dire-diretso na po siya. Sa investigasyon ng PNP, pinaniniwala ang nakainom ng alak ang driver nang imaneho ang kanyang tricycle. Nagtamo ng sugat sa katawan ang driver ngunit nasa maayos ng kalagayan ngayon. Huwag natin kasi alam natin na dadagsain po ang event na ito. Siguro po i-parking na lang nila sa mas maayos na lugar yung mga sasakyan nila para hindi na po mag-cause ng any disgrasya. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Arestado naman sa Angeles, Pampanga ang 3 Chinese national na sangkot umano sa mga online scam. Naabutan sila ng National Bureau of Investigation at Bureau of Immigration sa isang apartment sa isang exclusive subdivision. Ayon sa mga otoridad, mga dating miyembro ng malalaking Pogo Hub ang 3. Nakumpiska sa kanila ang ilang computer, cellphone at iba pang gadget na ginagamit sa online scam. Kung wala raw silang ibang kaso dito sa Pilipinas, agad silang ipapadeport sa China. Walang pahayag ang mga inarestong Chinese. Samantala, Badok Island White Beach, patok para sa snorkeling at swimming. Ating pasyalan sa report. Vitamin C ang hanap ng karamihan ngayong mainit ang panahon. Tara't magtampisaw sa cool vibe na white sand beach sa Badok Island na matatagpuan sa Ilocos Norte. Mapapa-outfit check ka talaga dahil sa picture perfect ang crystal clear turquoise water at natural rock formation sa lugar. Pwede ring mag-snorkeling para masilayan ang iba't ibang coral reefs. Talagang sulit ang bonding with loved ones to connect with nature. Dahil all-in-one ang lugar na pwede ring mag-trekking sa 36 hectares na lawak ng isla. Mula sa Barangay Pagsanahan, 15 to 20 minutes lang ang boat ride para marating ang isla. Makipag-ugnayan lang sa Badok Tourism Office para sa tamang gabay upang marating ang Badok Island. Dinarayon ng mga turista at mga lokal na residente ng Santa Fe Nueva Vizcaya ang Mangili Tindaan Historical Nature Park dahil sa taglay nitong ganda ng kalikasan at makasaysayang mga atraksyon. Kilala ang parke bilang isang destinasyon na sumasalamin sa kasaysayan at kapayapaan. Tampok sa parke ang M4 Sherman Tank Museum kung saan makikita ang isang restored na Sherman Tank at iba pang mga kagamitang militar noong World War II. Layon ng museum na ipabatid sa mga bisita ang mahalagang papel ng lugar sa kasaysayan ng bansa. Bukod sa pagbabalik tanaw sa kasaysayan, mainam din ang lugar para sa leisure walks habang nilalasap ang sariwang hangin at lunti ang paligid ng Santa Fe. Jewel Fernandez, One North, Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakauling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.